Alright, the challenge today, or the challenge, ang pinakamalaking challenge sa atin, kapatid, ay ano ba talaga kalaki? Ano ba talaga kalawak? Ano ba yung burden na binibigay ng Lord sa atin? It's simple lang ba talaga, kaibigan? Now, today, gusto kong i-discuss ito, siguro mga last Sundays, the last Sunday is the last topic or the conclusion of my series. But today, sabi niya dito, pag-usapan natin, sabi niya, Jesus said unto him, sa verse 36 nga tayo. Umpisa natin ng 36. No, 36. So yan. So right, okay. So sabi niya dun sa kausap niya, sabi niya, tinanong nung kausap niya, sabi niya, Master, which is the great commandments in the law? Verse 37, sabi niya, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord. This is the greatest commandments. So, hundreds of laws in the Old Testament. But, pagdating sa today, yung kapanahonan natin ay ginawa niya na lang dalawa. Ito yung una, sabi niya, Thou shalt love the Lord with all your heart, no, with all your soul, with all your mind. And the second is, love your neighbor as thyself. So, my question is, gaano ba talaga yung burden na nilagay ng Lord sa atin to serve God, to serve Him? Siguro kung tatanungin natin yung ating sarili, kung ako tatanungin mo, kaibigan, on my end, it's a lot of things na marami akong shortcomings, marami akong kulang. Ako, sa sarili ko, mga kapatid, aminado ako na marami pa akong dapat gawin para lang masabi na mahal ko ang Panginoon. Now, sa ating lahat, sa inyo, mga kapatid, kailangan mong tanungin yung sa ating sarili, no? Gaano ba kalaki yung pag-ibig ko sa Diyos? Kung Bible ang pag-uusapan in verse 37, kung Bible ang pag-uusapan, mga kapatid, sabi niya, with all your hearts. Let's stop. Tingnan natin maigi yung puso mo. Ano bang meron dyan sa puso mo? Sabi ng Bible, ang pinakamadaya, na bagay sa atin yung puso natin. Kasi, nagsasabi tayong mahal natin dahil, pero iba yung ipinapakita nating action sa labas. Outside of your heart, di ba? Labas sa yung puso, mga kapatid, yung action mo iba yung sa sinasabi ng puso mo. Kaya sinasabi ng Lord, sobrang madaya yung puso na yan. But one thing for sure, mga kapatid, the Bible said, all issues of life comes from your heart. That's why sabi ng Panginoon, sabi niya, kailangan yung pagmamahal, it comes from the heart. Now, ano yung gaano kadami? Now, walang space biblical. Sabi ng Bible, wala dapat space pagdating sa love. God first. Before anything else, dapat una ang Diyos. Amen? Amen? Bago lahat, dapat una ang Panginoon. Sabi nung isang batang mayaman, lumapit sa Panginoon, paano ako maliligtas? Sabi niya, gawin mo yung utos. Sundin mo yung mga utos, sabi niya doon sa batang mayaman. Sabi niya, Lord, ginawa ko na. Nung nakita ng Panginoon yung batang to, nakita ng Lord yung puso na to, means practically, sinabi ng binatang ito na, Lord, mahal kita. O mahal ko ang Diyos. Kaya sinusunod ko yung utos ng Diyos dahil mahal ko ang Diyos. Now, sabi ng Bible, if you love me, keep my commandments. Yung pagsunod, mga kapatid, ay pagmamahal sa Diyos. Amen? Yung pagsunod, pagmamahal yan sa Diyos Kaya nga hirap di ba? Nung nakita ng Lord yung heart niya,
Iba agad sinabi ng Panginoon, sabi niya, o sige, umalis ka, ipagbili mo lahat ng kayamanan mo at ipamigay mo sa mga mahirap. Ang sabi ng Bible, nanlumo yung batang tong mayaman na to at sabi ng Biblia, sabi niya, nakita itong batang to kasi ay sobrang yaman at hindi niya kayang ipagbili yung kanyang kayamanan para lamang dun sa ipamigay sa mahirap. Now, you see, nakikita ng Diyos yung puso mo, amen? Kahit anong gawin mo, ang Lord hindi mo mabibiro, mga kapatid. Ang Panginoon hindi natin kayang mabiro. Hindi natin siya kayang maloko. Hindi natin siya pwedeng sabihin, Lord, eto ako, na alam ng Diyos kung gaano kalaki, alam ng Panginoon kung gaano kalawak ang pagmamahal mo, alam ng Diyos kung gaano kahalaga ang Panginoon sa iyo, alam niya, mga kapatid, sapagkat nakikita niya bago ka palang magsalita, alam niya yung nasa heart mo, bago ka palang makapag-isip, alam niya yung laman ng isipan mo. Ganon kadakila ang Diyos, kaibigan. Kaya pagdating sa pagbibigay, mga kapatid, kung pagdating sa pag-ibig, hindi po pwedeng sabihin na walang sakripisyo. Pagdating sa pag-ibig, hindi mo pwedeng sabihin, hindi nakikita dapat yung sacrifices. Alam mo, malaking issue yan sa Lord. Practically. Can we check, brothers and sisters? Sabi ng Bible, tingnan mo, in Matthew chapter 10, verse 37. This is our situation. The Bible said, if he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. Hello? Amen? Nandyan ba kayo? Gusto ko ito makita nyo. Sabi niya, we're not just focusing on the mother or father, whatever. Let us focus dun sa mga bagay na anong ginagawa mo na masigit sa pagmamahal sa Diyos. Mas mataas pa dun sa pag-ibig mo sa Diyos. He that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Hey, worthy ba ako? Yung love ka ba worthy sa Lord? Yung love mo ba worthy sa Lord? Yung love ko ba worthy sa Lord? So, my question is, gaano kalaki yung binibigay mo para sa Diyos? The question is, gaano kalawak, gaano kadami? Gaano kahaba na panahon ang inaalay natin para sa Panginoon, mga kapatid, para sabihin natin, we love God and your love is worthy before the Lord. Isang bagay pa, sabihin mo, check mo sa Bible. Sabi niya, kung nasaan yung puso mo o yung kayamanan mo, nandun yung puso mo. Tama ba ako? Check niyo. Paki-check. We're longing for heaven. We're longing for the kingdom of God. Sabi ko nga sa mga bisita natin kanina, bisita lang tayo dito sa mundong ito. Dadaan lang tayo, we're just passing by. Meron talagang tunay tayong tahanan. Meron talagang tayong tunay na lugar. Yung naiprepare ng Lord para sa atin. Amen? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nabuo niya yung isang tahanan na maganda na para sa iyo. Amen? At doon ka talaga papunta. Wala nang iba. That's the love of God. At hindi lang yun, yung preparation na ginawa niya, along the way, ginawa pa niya ng maayos para sa iyo. That's why sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father except by me. That's why, loving others above, kung magmamahal ka ng masigit, kung magbibigay ka ng mahalaga, ng higit, sa Diyos is not worthy para sa kariyan ng Panginoon. Amen? Amen? Saan nyo ba gusto? Ano ba gusto nyo? Ano gusto nating buhay?
Yung ginagawa mo ba ay para sa langit? Yung ginagawa mo ba para sa karya ng Lord? Yung ginagawa mo ba ay ang destination mo ba ay para sa karya ng Panginoon? Lahat ba ng ginagawa natin? Lahat ba ng effort natin? Para naka-direct ba doon sa karya ng Lord? Amen? Hello? Doon ba papunta sa kingdom? Doon ba papunta sa karya ng Lord? Yung ating direksyon, yung ating mga ginagawa, yung ating hakbangin para doon ba? O para sa mga plano natin, para sa mga desire natin, para sa mga gusto lang natin para sa mundong ito, kaibigan? I remember, sino ba yung namatay na isang sikat na warrior na pinagbilinan niya yung pag namatay siya, yung kamay niya ilalabas sa kabaong? Sino yan? Alexander the Great? Ha? Kasi sobrang siya yung isang mighty man na nasakop niya yung wala siyang kaharian na hindi niya nasakop during do sa kanyang kalakasan. Pero nagkasakit siya at namatay siya, mga kapatid, na yung lahat ng kayamanang sinakop niya, hindi na-save yung kanyang buhay. Kaya sabi niya, ilabas mo yung kamay ko. Pag namatay ako, ilabas mo yung kamay ko doon sa kabaong. Para ano ibig sabihin? Para makita ng tao na wala kang mabibit-bit kapag namatay ka. Wala kang dadalhin na kahit anong meron ka dito sa lupang ito. Kapag napunta ka, mamamatay kang walang dala. Dumating ka sa lupa na walang dala, babalik ka doon sa langit na wala rin dala. Ano yung pwede nating ipagmalaki? Ano yung pwede nating kayang gawin, mga kapatid? Ang kaya mo lang ipagmalaki ay yung pag-ibig na meron ka sa puso. Sa Diyos, wala nang iba. Amen? Yung kaya lang natin ipagmalaki, kaibigan, kung gaano kahalaga yung at dami ng panahon na inaalay mo sa Kanya, wala nang iba. Sabagat hindi niya rin kailangan yung pera mo, hindi niya rin kailangan kung anong meron ka sa mundong ito. Ang kailangan niya, yung panahon mo sa Diyos. Yun ang hinahanap niya sa iyo. Kaya sabi ng Bible, mag-ipon ka ng kayamanan hindi dito sa lupa. Mag-ipon ka ng kayamanan doon sa langit. Ilagay mo ang puso mo doon sa karya ng Diyos. Ilagay mo ang buong pagmamahal mo sa Panginoon, kapatid. Yun lang ang tanging paraan para sa ating kaligtasan. Wala nang iba. They were really to survive. Love God with all your heart, with all your might, with all your mind, with all your soul. Amen? Gusto maging successful? May pera ako, binibless ako, ganito, ganyan. No, forget it. Forget that. Kalimutan mo yon, kaibigan. Sabi ng Bible, I know my plans for you. If you love God, ito, pangako ng Diyos sa'yo to. Ang pagmamahal ng Diyos, ito, sabi niya, alam ko ang bawat detalye ng buhay mo kung saan ka papunta. Ganon ka-detalye si Lord eh. Ganon ka-detalye umibig ang Lord. Ganon ka-detalye ang Diyos sa'yo. Kaya nga sinasabi niya, unahin mo ko. Sabi niya, seek ye first. Love me first. With all your heart. Amen. No second thoughts. No doubt. All. Give all. Huwag ka na magmahal ng tao. Mabibiro ka lang yan. Kalimutan mo na yan. Siguro, second-handed lang yan. Second love lang ang pwede mong ilagay. Ang gawin mo, kaibigan, kapatid ko, unahin mo parati ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka magsisisi. Amen? Hindi ka magsisisi. Gusto mo magtagumpay? Itong plano, sabi ng Lord, sabi niya, seek me first and all these things shall be added unto you. This is my plan for you. Sabi ng Lord, gagawin kong prosperous ang buhay mo. Yan yung plano ng Panginoon eh. Sinabi ba niya, eto anak, eto ang plano ko sa iyo.
magiging mahirap ka sa mundo, magiging ganito ang buhay mo, magiging puro sakripisyo na lang, puro sakit at dusa mararanasan mo. Sige lang, maglingkod ka lang sa akin, puro sakit at dusa lang mararanasan mo. Oo, walang sinabing ganun ng Lord, mga kapatid. Dadaan ka sa pagsubok, tama? Mahal ka ng Diyos eh. Right? Yung Diyos na yan, tunay ama yan sa'yo. Amen? Sabi ng Bible, kapag ang ama nagmamahal sa kanyang anak, sinasaway niya yung anak niya. Amen? Amen? Kapag ang tatay hindi marunong sumaway sa anak, hindi ka daw niya mahal. Yun ang sabi ng Bible din, sabi ko. Hindi ka raw mahal ng tatay mo. Kaya mga spoiled brat, hindi naman titigas sa mga ulo niyan. Di ba? Yung mga, ano na yan? Di ba? This is the love of God. Buong-buo yun, ha? Ano sabi niya? Pagpapalain kita at bibigyan kita ng kawakasan. At ang sabi niya, hindi kita sasaktan. 29 verse 11. Pakiset mo nga para makita nila. Tingnan mo, sabi niya, Jeremiah 29 verse 11. Ano sabi niya? Sabi niya, thoughts of peace and not of evil. Ibigyan kita ng yung blessing, mga kapatid, literally, it's not harming you. Yung blessing, yung hindi ka masasaktan. Yung blessing, na hindi ka puro puyat lang. Puro puyat. Ano nangyari? Tanggal yung dugo mo. Sabi mo, mapera naman ako. O sige. O di mga 2 years ka na lang. Amen? Amen? Walang kasamang sumpa, mga kapatid, yung pagpapala na galing sa Panginoon. Amen? Amen? Walang galit ng Diyos yung pagpapala na galing sa Kanya. Amen? Yung pagpapala na galing sa mundo, saglit lang yan. Hawak mo lang yan. At ang sabi ng Biblia, pag nilagay mo yun sa bulsa mo, parang butas lang yan, mga kapatid. Lagay sa bulsa, laglag. Lagay sa bulsa, laglag. Lagay sa bulsa, laglag. Butas na bulsa lang yung pinaglalagyan mo. Bakit? Kasi nga, paraan mo lang yun. Gusto mo lang yun. Yung pagmamahal mo lang yun sa mundo, kaibigan, kapatid. Ang gusto ng Diyos, kaibigan, yung pag-ibig, yung pagmamahal na totoo, buong buo, walang kulang, hindi sobra, hindi kulang, saktong pagmamahal. Pero nung sabi ng Bible, ang kapalit, pag inuna mo siya, ang sabi ng Biblia, siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala ang kapalit, kapatid, ng tunay na pagmamahal na meron ka kung ialay mo sa Kanya ng totoo, kaibigan. Amen? Let us practice this. Let us love God first. Ayan mong Lord nang gumawa ng maraming bagay na gusto natin gawin sa buhay. Amen? Hello? Hello? Gusto mo ng the best? Pakita mong mahal mo siya. Gusto mo ng the best? Pakita mong una siya sa buhay mo. You're not worthy. Kung meron ka pang mas mahal at higit sa kanyang na ibaya, you're not worthy. Okay. Let's see. Balikan natin ng Matthew chapter 10. Verse 37. Ano sabi ng Matthew chapter 10 verse 37? Sabi niya, he that loveth father, mother more than me is not worthy of me. What does that mean? Anong gusto ng Lord? Anong gusto pakita ng Panginoon dito, mga kapatid? Ang gusto ng Lord dito is totally 100% change of your mind. Makinig ka. Yung total 100% na change, yung pagbabago, yun ang gusto ng Lord, mga kapatid, na tanggapin mo. Now, loving God is allowing ourselves, to change.
Gusto ng Diyos, may kaibigan, yung kalooban niya ang masunod sa iyo, hindi yung kalooban mo yung masunod. Yung gusto ng Panginoon, yung hindi ikaw yung masusunod sa oras ng pagluhod. Ang gusto ng Panginoon, yung siya ang masunod kung kailan at paano mo siya paglilingkuran. Hindi yung ikaw, hindi yung kagustuhan mo. Kung kailan mo lang gusto, tsaka ka lang nandoon. Kung kailan mo lang gusto, tsaka ka lang nandiyan. Kung kailan mo lang gusto, kailangan mo na siyang gawin. Hindi ganun ang gusto ng Lord sa iyo, kaibigan. Yung pagmamahal na gusto ng Panginoon, kapatid, yung kalooban niya, yung masusunod, hindi yung sayo. Ano ibig ko sabihin? Sabi ng Bible, ituloy natin, verse 38. Sabi niya, and he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. So loving God is not just a word. Hey, loving God is not just a word. You have to take up the cross. You have to be willing to sacrifice and change. Amen? 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 Whatever it is, ano man klaseng pagkaintindi natin sa cross. Pero sabi ng Bible in Romans chapter 8, kaibigan, sabi niya, even it is good or even it is bad, no one can separate us from the love of God. Yun ang sa ibig sabihin ng Bible. Dumadating ka sa mabuti. Hindi ka pwedeng mahiwalay sa Panginoon, kaibigan. Dapat yung paglilingkod mo nung una, habang mabuti ang lahat ng kalagayan na meron ka o pinagaganda ng Diyos ang buhay mo, kaibigan, habang tumatagal, pinapapala ka ng Panginoon ng tunay, pinaunlad ka ng totoo, kaibigan, dapat yung pag-ibig mo sa Diyos mas lumalalim, mas lumalalim, mas lumalalim, mas lumalalim, sapagkat walang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig sa Diyos, kahit ito'y mabuti o kahit ito'y masama, kaibigan. If we're not, kung pag-uusapan natin, sinusubok ako ng mundong ito, laging may pagsubok sa aking paglilingkod, laging halos madurog na yung aking buhay, it sounds broken, broke, whatever it is. Dapat ganun pa din ang pag-ibig natin sa Panginoon. Ganun pa rin katotoo ang pag-ibig natin sa Diyos. Ganun pa rin kalaki ang pag-ibig natin sa Diyos. Kung paano ka nagumpisang minahal mo ang Diyos hanggang katapusan, ganun pa rin kalawak, kalaki ang pag-ibig natin sa Panginoon, sapagkat walang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Diyos. Amen. Amen. Ba't ka nagbabago? Nagbago ba ang Diyos sa'yo? Ba't ka nangihina? Nangihina ba ang Diyos sa'yo? Hanggang kailan ka magiging matigas ang ulo? Kapag lumpo ka na? Kapag wala ka nang kayang gawin? Kapag wala ka nang kayang ipagmalaki? Tsaka ka maglilingkod ng totoo? Amen? Hindi, maliit lang kasi simbahan mo, Pastor. Mas malaki yung simbahan namin. Ayun, ang ganda. Kaya yung sinasabi mo, hindi totoo. Ito tandaan mo. Yung 10 utos, pag may maling isa, mali lahat. Hey, pag may 10 utos, may maling isa, mali lahat. Ano ibig ko sabihin? Ang lahat ng utos, nasunod mo, may hindi ka nasunod na isa, hindi mo nasunod lahat. Kaya dapat, kung pipili ka ng magdilingkuran mo, at pipili ka ng pag-aalayan mo ng buhay, kaibigan, hindi ka dapat titingin sa malaki. Amen? 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 Hindi ka dapat titingin sa madami. Hindi ka dapat titingin dito. Abuti pati simbahang to. Maraming serbisyo. Tandaan mo, ang katotohanan, maliit ang lakaran.
yung konting makatotohanan, yung konting katotohanan, malaki yung lalakaran. Yung purong totoo, kaibigan, yung dulo nun, buhay na walang hanggan. Amen? Pero yung medyo tamang katuruan, tapos malaki ang membership, tapos maraming pera, ingat ka dyan. Baka kung saan ka dalhin yan. Amen? 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 Ano ba? Verse 39. Sabi niya, he that findeth his life shall lose it. Your love, mahal na mahal mo kasi yung sarili mo eh. Gusto kong magtrabaho para mabuhay. Mahal na mahal mo yung sarili mo. Ayun ang pinakamahirap eh. Yung pinakamahirap, mahalin, ipakita yung pagmamahal. Ang pinakadelikadong pagmamahal, yung pala ibig ko sabihin, warning, ang pinakadelikadong pagmamahal ay yung pagmamahal sa sarili. Diyan kayo mayabang. Diyan kayo mayabang. Diyan mo nakikita sarili mo na mas okay ako dyan. The more you love yourself, the more you lose it. Hey, the more you love yourself, the more you lose it. Pero subukan mong mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ng buong espiritu, ng buong isip, ng buong lahat ng ginagawa mo. Kaibigan, 100%, it will surely not die. You will see the kingdom of God with your own eyes. Amen? Sabi niya, he that loseth his life for my sake shall find it. Wow! Wow! Loving God is not worthy. Oh, really? Spending time for God, oh, is useless. Talaga? What more? You have to understand this. Every beat of your heart, bawat pintig ng puso natin, galing yan sa pag-ibig ng Diyos, kaibigan. Bawat pintig ng puso mo, ang tibok niyan, pag-ibig ng Diyos. Bawat pintig, pag-ibig ng Diyos. Bawat pintig, pag-ibig ng Diyos. Bawat pintig, pag-ibig ng Diyos. Pag hindi ka na inibig ng Diyos, hindi pipintig yung puso mo, kaibigan, kapatid. Kaya ang kailangan mong gawin is mas ibigin mo siya, mas ibalik mo ang pagmamahal sa Kanya, mas paglingkuran mo siya, pasalamatan mo siya, kaibigan, at gawin mo ang lahat ng bagay para magbigyan siya ng kaluguran. Yun ang karapat-dapat lang mong kayang gawin. Wala kang kayang maibalik na pera sa Kanya. Wala kang maibalik na anumang bagay para sa Kanya. Kasi wala ka talagang pagmamayari, kaibigan, sa mundong ito. Isa lang ang kayang maibigay. Yung pasalamatan mo siya at paglingkuran mo siya at mahalin mo siya ng buong puso mo. Wala nang iba. Kahit hindi dito sa church na to, okay lang. Basta totoo yung love mo. Amen? Amen? I am encouraging you to please God with all your heart. Mahirap kaya magmahal bang pakunwari? Amen? Amen? Subukan mo mahalin o magmahalan, o kaya magmahal o mahalin ng pagkunwari lang, masakit. Mahirap kayang ini-ignore ka lang, no? Ini-ignore ka lang. Ini-ignore ka lang ng mahal mo. Mahirap kaya, no? Mahirap kayang hindi pansinin minsan ng kaibigan mo. Ang hirap kaya. Hindi ba kaya mas mahirap kung hindi ka pansinin ng Lord?
Sabi ng Bible, the worth it, yung pinaka-worthy na makakapasok sa langit ay yung pure. Yung hindi peke. Diretso mo, 40. Tingnan mo, bakit? Kasi, if you understand this, the Bible said, he that received you, received me. And he that received me, received him that sent me. Gusto kong sabihin sa iyo, kaibigan, kay kapatid, that you cannot escape. Hindi tayo pwedeng tumakas at hindi tayo makakatakas doon sa tinatawag sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ano ang meaning ng love? Ano ba talaga yung meaning ng love sa Lord? Now, the Bible said in John chapter 15, verse 13, the Bible says in John chapter 15, verse 13, sabi niya, greater love has no man than this. Kaya whatever you do it with love. Whatever you do it with love. With pure love. Total you accept God eh. Total you promise the Lord eh. Nag-promise ka sa Kanya eh. Anong promise sa Panginoon? Lord, Panginoon, naglilingkuran kita sa hirap at ginawa. Lord, mamahalin kita sa karamdaman at sa health and sickness. Lord, I will love you, I will serve you with all of my heart. Till death do us part. When you first meet God, nung na-meet mo si Lord, kaibigan, ang dami mo sinabi, ang dami mong promises. Paano ka lang magiging totoo? Paano lang tayo magiging totoo? Paano lang natin mapapatunayan yan? And the Bible sabi niya, greater love is lay down your life for others. With all your hearts, giving your life, the whole life for others. Loving God with all your heart, loving God with all your might, is giving your life for others. That's the greater love. Amen? That's the greater love. Now the question is, bigay ko ba yung sarili ko sa iba? How much? How much? Gano'n kaya kadami? Gano'n kaya kalaki? Wag na yun. Ito na lang. Gano'n kaya kalaki? At gano'n ka kaya ka-eager? Gano'n kaya tayo ka-desperate? Gano'n kaya tayo ka-desperado na paglingkuran ng Panginoon? Sambahin siya. Pagpalain siya. Gano'n kaya tayo alam mo yung pagsisikap, pagsusumikap na gawin na mabigyan ng kaluguran ng Panginoon? Gano'n kaya? Ano yung ginagawa natin para doon? Anong klaseng panahon ang inaalay natin para doon sa greater love na sinasabi ng Lord? Sabi ko nga, wag na natin sabihin na your life is laying your life for others. Wag na natin sabihin na natin yung laying your life for God itself. Yung panahon mo sa Diyos, yung binibigay mo para sa Diyos. Yung mga action mo na para sa Diyos, gaano kaya kalawak,
Kano kaya ka-greater, mga kapatid, dun sa love na binigay ng Lord para sa iyo? Dun sa sacrifices na binigay ng Lord para sa iyo, kaibigan. Dun sa mga sugat na naranasan ng Lord sa panahon ng siya ipapako sa krus na para lang mapakita yung pag-ibig niya sa iyo. Ang sabi ng Bible, para mapatunayan yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, bagamat ikaw ay makasalanan, habang makasalanan ako, namatay siya para sa iyo. That's the greater love. That's the showing of the affection or passionate love of God, mga kapatid, sa atin. Ganon kadakila yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Now, gaano kaya kalaki ang greater love natin sa Kanya? How you spend your time. Paano mo inuubos yung oras mo sa mundong ito? We are, kung talagang mahal mo ang Panginoon, mga kapatid, fulfill the calling of God. Kung talagang mahal mo si Lord, yung purpose niya, ganapin mo. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, sumunod ka sa kalooban niya. Kung talagang mong mahal ang Diyos, magbago ka. Kung talagang mahal mo ang Diyos, magsisi ka. Kung talagang mahal mo ang Diyos, unahin mo siya. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, ibigay mo ang para sa Kanya. Kung talagang mahal mo siya, huwag kang mag-aaksaya ng panahon, kaibigan. Kung talagang mahal mo siya, ialay mo ang buong buhay mo sa Kanya. Bata pa ako, pastor. Mas maganda nga eh. May edad na ako, pastor. Ay di mas lalong mas magbigay ka ng panahon sa Kanya. For others. Huwag na sa others. Sa nanay mo na lang. Sacrifice. Okay lang, ililigtas sila ng Lord talaga. Masaya ka ba na kung naniniwala kang may Diyos, kaibigan, sigurado kung maniwala kang may impyerno, may hell. Kung naniniwala kang may Diyos, may langit, may paraiso, may karya ng Diyos. That's our faith. Yun yung belief natin. Masaya ba na nanay mo nandun sa hell? Ikaw sa langit? Saan yung pag-ibig mo? Saan yung pagmamahal mo? Nay, enjoy ka lang dyan. Hindi ka kasi nakinig sa amin sa online namin sa FBM. Hindi yung online FBM, ikaw mismo ang magsasabi sa nanay mo, sa tatay mo, sa pamilya mo, sa kaibigan mo. Hindi yung online natin, yung live natin sa online, hindi yun. Panoon, ikaw mismo ang magsabi, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Panginoon. Kailangan mo makilala siya ng totoo. Tara, sama ka sa amin doon sa Forever Blessed Ministry, kaibigan. Yan yung pag-ibig, yan yung pagmamahal. Yan ang tunay na pagmamahal para sa Diyos, yung pinupulpil yung purpose mo dito sa mundong ito. Ba't ka nandito? Para sa iba. Ba't ka nandito? Para dun sa pamilya mo. Bakit ka nandito? Para sa community mo. Bakit ka nandito? Para sa kaibigan mo. Bakit ka nandito? Para sa kaluluwa ng nasa mundo. Ng likaw pa. Buti ikaw nakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Amen? Nag-enjoy ka ba? Masaya ka? Sino nag-enjoy sa pag-ibig ng Lord? Pumalakpak sa Panginoon. Buti pa kayo nag-enjoy. Si ate, si kuya, hindi. Buti pa kayo nag-enjoy. Si mama, si lola, hindi. Salamat ka kay Sister Feli. Kasi nandito yung mga apo niya. Ayan, palapakan natin si Lord, mga kapatid. That's love. Yung sacrifices from Pasay to Batasan, ang layo. How much the fare? 50 pesos each? 100 pesos one way? Then, apat sila, di 400, 500 pesos. Magmimilenda pa sa Jollibee or McDonald's siya mamaya. O di, chef, laki na. Siguro, siyempre, dahil sumama sila, Lola, free McDo to. Showing your love for the family. No, dali mo sila sa Panginoon. Dali mo sila sa pag-ibig sa Diyos. Yun ang tunay na pag-ibig, kaibigan. At yung purpose mo, kaibigan. Amen? Sa mga dancers dito, tinawag ka para mag-dance? Oo, talaga?
Hindi ko sinabing huwag ka nang sumayaw, ha? Baka sa Sunday, hindi ka na sasayaw. Pero sinabi kong hindi lang para sa pagsayaw ang pagtawag sa'yo ng Diyos. Ang tunay na pagtawag sa'yo ng Diyos, yung dalhin mo yung kaibigan mo dito, dalhin mo yung pamilya mo dito. Yun yung purpose ng Lord kung bakit ka nagsasayaw sa simbahan. Amen? Amen? Si Pastor, sayo, dancer lang. Hindi masisa naman. O bakit ka tumutugtog dito? Pwede musikero naman. Di ba? Tindi mong tumugtog. Pero walang isang kaluluwa kang nadadala. Kawawa ka naman. Hanggang tugtog ka lang ba? Kaya ang babaw ng tugtog mo eh. Makinig ka, ang babaw ng tugtog mo. Bakit wala ka kasing puso? Wala kasi sa puso. Wala kasing tunay. Walang tunay na pagmamahal sa puso. Kaya wala kang pagmamahal sa ministry. Inakalimutan mo yung ministry mo. Binabaliwala natin yung ministry natin. Bakit? Wala kasi yung tunay na pagmamahal dito. Hindi kasi natin naintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Hindi kasi natin naintindihan yung sakripisyo ng Diyos. Ang naintindihan mo lang kasi yung sarili mong sakripisyo. Ang tagal na kasi ako dyan eh. Wala naman eh. Talaga. Sabi nga nung ni Shadrach, Meshach, Abednego, kahit hindi nga ako iligtas ng Diyos ko eh. Dahil mahal ko ang Diyos ko eh, hindi ako luluhod sa Diyos mo eh. Amen? 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 Di pwedeng i-compromise ang love ng Lord. Hello? Hello? You cannot compare your sacrifices to the sacrifices of God. You cannot compare yourself to the love of God. We're nothing! Yes! I am nothing before God. Ilang beses, hindi ko pwede sabihin matuwid na matuwid ako. Hindi ko pwede sabihin ganito ako para sa Kanya. Lagi kong sasabihin, ako'y walang kwenta sa harap ng Panginoon. Ang kaya ko lang gawin, ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa tuwing ako'y maglilingkod sa Panginoon. Yun lang ang kaya kong gawin. Yung magpasalamat, ang magmahal at patuloy na umibig sa Diyos, kaibigan. Na hindi ko pwedeng kalimutan at hindi natin pwedeng kalimutan yung anumang ating sinumpaan sa Kanya. Sisingilin ka ng Panginoon, ang sabi ng Bible. Kahit saan ka magtago, sisingilin ka ng Diyos. The moment na magsalita ka ng promises sa Lord, hello? Kahit saan ka magtago, sisingilin ka ng Panginoon. Ayoko dyan. Oh. Ayaw mo sumunod? Dahil gusto kong iligtas ng Lord, gagawa siya ng paraan parate na babaguhin ang isipan mo, ang puso mo, hanggang sa matuto tayo na magmahal at umibig at maglingkod sa Diyos ng totoo, kaibigan. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Romans chapter 8, sabi niyan, Romans chapter 8, verse 39, pinaka-last verse, sabi niya, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. You know, in the last days, the Bible said, the angels are comes to deceive us. Bababa yung anghel para lang iligaw ka. Hindi nyo ba alam that there's underground, what do we call this? There's underground movement all over the world. You know, na gumagalaw, mga kapatid, against the truth, against the love, the pure love of God. Gusto nila, mga kapatid, is yung matutunan natin yung tinatawag na false love.
Yung white lies o white love na sinasabi. And this is working, ha? And they're working 24 hours. Walang tigil yan. Para ano? Para ma-fulfill na mawala yung pag-ibig mo sa Panginoon. Kaya nga, ginagawa nila ang lahat ng paraan para, ma-drain yung mind mo, ma-drain yung heart and mind mo, mga kapatid, para ma-conquer nila yung puso mo at mapuno nila ng tinatawag na false na love. Yung maling pagmamahal. Tapos mapuno na siya ng tinatawag na darkness hanggang sa makalimutan mo na yung pag-ibig mo sa Diyos. Ano na yung mangyayari? Ang makikita mo parate yung mga sacrifices mo, yung offering, yung mga burnt offering, yung mga sacrifices and burnt offering na lang natin sa Lord yung nakita natin. But the love, absent na. But the love, absent na. In the latter days, sabi niya, the love of many shall be waxed. Manlalamig ang lahat, ang pag-ibig ng marami. At magpapatuloy yung masama. Yung masama, mas talong magiging masama. At mas talong dadami yung kasamaan sa mundong ito. Bakit? Kasi yung pag-ibig mo sa Diyos malamig at patuloy na lumalamig. Halos wala nang nagiging panahon sa Panginoon, kaibigan. Wala nang halos nagiging panahon sa paglago, sa gawain ng Diyos. Anong meron? Yung mga burnt offerings na lang, yung mga sacrifices na lang. Anong matter? It's okay. Basta yung tithes ko nasa church. Amen? Okay lang na absent ako sa church, basta yung spirit ko nasa church. Pwede ba yun? Okay lang na nandito ako sa church, pero yung mind ko at saka yung heart ko nandun sa labas. Pwede ba yun? Okay lang. Basta may spend ko yung time ko. You know what? I'm sorry sa mga kabataan. Lagi ko itong ulitin kahit masama loob niyo sa akin. Sabi ko nga sa kanila, nakita niyo ako nagsi-cellphone? Nakita niyo ako nakababad sa cellphone? It's enough for me. You know? Bakit si Pastor? Lagi naka-cellphone. Lagi naka-Chinese drama. Siyempre, malapit na ako sa sa limit ng life ko. Di ba? Nakuha nyo? Nagets nyo ako? Gets nyo ako? Matanda na po ako. Lapit na po ako sa 6 feet. Meron pa ba akong aksayahing oras? Makinig ka, meron pa ba akong aksayahing panahon? Ikaw, ilang taong ka na? 19? 20? Ikaw? Ha? 13? Ikaw? 13, 14, 15? Tapos inuubos mo lang yung oras mo sa computer? Salamat nga ako ng panahon ko, Brother JC, walang computer Bro, bakit? At least yung panahon ko, during my time, during my youth, busy ako sa work, busy ako sa pagpapa-asenso ko sa sarili ko. Kailan kayo gustong masenso? Pag 50 years old na kayo, pag sing edad ko na kayo? Tigilan ko na tong computer. Tigilan ko na tong babad na to sa computer. Bakit? Kasi nga 50 years old na ako Asikasuhin ko na yung buhay ko. Brother JC nga, 26 years old 26 ba? Sorry sa edad mo sinabi ko na. Single? Oh, oo daw single. may kotse ka? Oo, may kotse Single, may kotse. 26 years old. Konti lang yung mga batang ganyan, no? Konti lang.
Kayo, 19, 20, 22, nakababad saan? Tapos sasabihin nyo, bakit failed ako sa exam? Bakit failed ako sa ganito? Bakit failed ako sa life? Dinudurog kasi ng computer utak mo. Ginagawa kang bobo. Anong alam mo? War. Wawa ka naman. Hanggang ngayon, pinagyayabang mo pa rin sa akin yan. Hanggang ngayon, pinagmamalaki mo pa rin sa akin yan. Hindi, ito. Inuuto ka ng demonyo. Kawawa ka naman. Level ano na ako? Oo, talaga. Yung buhay mo, anong level? Hanggang ngayon, hindi ka marunong magugas ng plato. Hanggang ngayon, hindi ka marunong magsaing. Hanggang ngayon, hindi ka marunong maglaban ng sarili mong damit. Ilang taon ka na? 25 years old ka na. Buti itong batang to. Best friend tayo, bro. 26, may kotse. Kasi walay sa parents. May sariling business. May sariling ginagawa sa buhay. Palapahan natin si Lord, mga kapatid. Magkaiba kami ng sistema eh. Bata pa ako, sabi ko, gusto ko magkasasakyan pag edad ko ng 20. Hindi nga lang bago. Pero 22 years old data ako noon, nagkaroon ako ng sasakyan. Yung mga nakapaligid sa akin, yung mga kabataan nakapaligid sa akin, yung yabang pa eh. Yabang mo! Kala mo sinong pumorma? Ilang taon ka na ba? Hanggang ngayon, anong alam mo? Nakatutok pa. Hindi na lang nakalayo, nakatutok pa. Magdamag, walang tigil. Araw-araw. Saan ka pupulutin? Sa susunod yan, stroke ka na. Ganun na yung kamay mo. Tigas na. Yung apo ko yan patakbo-takbo. Sabi ko nga nung araw, pinapalo ko na tatay ko pag patakbo-takbo ako dyan 2 years old ako. Itong apo ko, ang kulit tinan mo, oo. Kasi nga, pinako-computer yan araw-araw. Tingnan mo siya, Pag sinaway mo yan, magagalitan ka niyan. Tingnan mo, ganyan kayo, di ba lahat? Yung mga nag-computer, yung babad sa computer, pag sinaway mo, nagalit na galit sa magulang. Di ba? Future ko to, Nay! Ha? Yung totoong future mo, kung ikaw gumawa ng games, doon ka kikita, doon ka magiging milyonaryo. Pero kung maglalaro ka lang, ewan ko. Kailan ka nagka-future doon? Peter, isang araw, kinunan ko siya ng cellphone. Iyak siya ng iyak. Iyak siya. Mula ngayon, di ka na magkaka-cellphone. Aba, nakabisado niya na yung buong, grabe, tumalino. Gumaling. Amen? You know, gusto mo talagang mag-prosper yung life mo. Gusto mo talagang maranasan, mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos. Gusto mo talagang maranasan si Lord? Love God with all your hearts. Love God with all your mights. Kailangan mong pwersahin yung sarili mong ibigin ng Diyos. Kailangan mong piliting baguhin mo yung sarili mo, mahalin mo ang Diyos. Kailangan mong gawin yun, kaibigan. Wala kang choice. Amen? Palapakan nga natin ng Panginoon, mga kapatid, ng malakas na palakpak sa Diyos. Paano natin panghawakan to? Walang makipagwalay sa akin sa pag-ibig ng Lord. Ha? Walang pwedeng ganito sa pag-ibig. Ha? Walang ganito. Talaga? Kailan? Saan? Pakita natin mula ngayon that we love God so much. Ipakita natin ngayon na wala talagang pwedeng makapag-iwalay sa iyo sa pag-ibig natin sa Lord. Pilitin natin yung sarili natin. Pilitin natin yung sarili natin, kaibigan, na pasanin ang lahat
ng sakripisyo, daanan ang lahat ng pagtsatsaga, daanan ang lahat ng mga bagay na, yung mga bagay na hindi mo gusto, kaibigan. Pero yun yung direksyon sa pag-unlad mo eh. Yun ang gawin mo, yun ang lakaran mo. Yung bagay na gusto mo, pero ayaw ng Diyos, wag mong gawin yun. Ang gawin mo yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Sigurado ako, hindi magkakamali ang Diyos sa plano niya sa iyo kahit kailan. Amen? Amen? Huwag ka na makipag-battle. Huwag ka na makipag-brasuhan. Huwag ka na makipag-brasuhan. You know what? Sino ba yung nakipag-battle sa isang angel? Sino? Si Jacob? Si Isaac? Si Jacob ba? Tama? Si Jacob? You know what? Yung si Jacob, kung bakit siya nakipag-battle sa angel, anong gusto niyang kunin? Yung kanyang birthright. Yung kanyang blessing. Yung kanyang birthright. Yung kanyang blessing. Yung mga tunay na anak ng Diyos, ano yung kinukuha? Yung tunay na pagpapala na galing sa Panginoon. Yun yung kanyang binabattle, yung kanyang strength, doon niya nilalagay. Para yung sabi nga ni Jacob, hindi kita bibitawan. Sabi niya, bitawan mo na ako kasi magliliwanag na. Sabi niya, hindi kita bibitawan. Pagpalain mo muna ako, basbasan mo muna ako. Yun yung kailangan mong gawin, kaibigan. Yun ang kailangan mong gawin, yun ang kailangan nating gawin. Yung wag kang bibitaw, yung wag kang titigil hanggat hindi mo makukuha yung basbas, yung pagpapala ng Diyos. Kasi yung birthright na yun, kahit pag nandun at nakuha mo na, kaibigan ko, kahit anong gawin mo, the destiny is yours. Sabi nga ni Kate kanina, walang pwedeng umagaw sa iyo ng blessing ng Lord. Walang pwedeng sumakit sa iyo, kaibigan. Yung puproteksyonan ka ng Panginoon. Sabi niya, iingatan ka ng Diyos, hindi ka iwanan ng Diyos. Ganun kakamahal ng Panginoon, kaibigan. Kaya wag kang Kaya sabi ko sa mga anak ko, tandaan niyo to, you had to get the birthright from me. My blessing. If you want to really succeed, sa mga apo ni Sir Feli, gusto niyo mag-successful? Yan o, ang susi, si Nanay Feli. Kunin mo yung blessing sa kanya. Nanay, i-bless mo ko. Magpalain mo ko. Gusto mo maging successful? Let your elder bless you. Walang aksidente sa mundo. Kahit pangit yung tatay mo, maganda ka, gwapo ka, hingin mo yung blessing sa kanya. Hingin mo yung birthright, yung gate ng blessing, hingin mo sa kanya. Hindi Kristiyano kasi tatay ko, okay lang. Anong importante? Yung blessing, yung prayer, yung blessing, yung birthright. Kaya sa mga ibang kultura, like Jew, pag ayaw ng parents sa magasintahan, hindi sila nagtutuloy. Bakit? Sumpa sa kanila ang kumbaga kung aayaw yung parents, it's a curse for them. Ibig sabihin yung blessing wala sa kanila. Kaya sa kultura nila, arranged marriage, okay lang. Yung anak mo, para dyan sa anak ko, bata pa lang, pag matanda na, wala silang choice. Why? Birthright, yung blessing. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Now, you have to love God. Of course, kailangan nating mahalin ng Diyos, ibigin ng Diyos ng buong puso, ng buong lakas para i-bless tayo ng Lord. I-anoint tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kunin natin yun ng buo para ano man ang gawin natin. Sabi niya, whatever it takes, ano man hingin natin, ibibigay niya sa iyo. Sabi niya, maging maligaya ka na naglilingkod sa akin, lahat ng desire ng puso mo, ibibigay ko. Unahin mo ko, lahat ng bagay susunod sa iyo. Sabi ng Lord, keep my commandments. Keep my commandments. Love me and keep my commandments. That's the good thing. Yun ang pinakamabuting bagay na dapat nating gawin. Wag natin unahin yung gusto natin sa buhay natin. Baka mawalan ka ng sarili mong. Ang unahin mo yung gusto ng Diyos at lahat ng bagay ay idadagdag sa iyo. Thank you, Tumayo, Amay.
Thankful ako mga kapatid that we are here, but na naging bahagi kayo ng buhay ko. At thankful ako sa Lord. Sabi ko, Lord, hanggang sa kauli-ulihan ng buhay ko, bibigay ko para sa iyo. Ako, prayer ko kayo, lahat sa iyo, sa kayo, sa mga pastoral team ng FBM, ng Forever Blessed Ministry. Do your best. Sorry lahat, marami kami nag-Bible school. 3 lang kami naging pastor at meron simbahan. Ano ibig ko sabihin? Hindi yung Bible school yung magsasabing may calling ka para sa ministry. Anong meron? Yung heart mo ang gustong makita ng Diyos. Kung anong meron ka ngayon, ialay natin sa Panginoon. Show your love. Ibigay mo sa Panginoon yung anong meron ka. Yun ang gustong hingin ng Diyos Mahal mo ko? Tapos hindi mo kayang ibigay yung gusto ko? Ano yun? How is it? Kung mahal mo ako, keep my word. Seek my will. That's the Lord said. Yun ang gustong sabihin sa'yo ng Panginoon. Kung mahal mo ako ngayon, hanapin mo, naisin mo, kunin mo, ganapin mo, yakapin mong maigi yung kalooban ng Diyos. Lakaran mo yung daan patungo sa karya ng Panginoon. Hanapin mong maigi. Because there's no such other way or there's no such other salvation before with yung wala sa Panginoon. Kung wala ang Diyos, wala sa Diyos, there's no other way. Walang salvation. It's useless. Ang mabuhay sa mundo, isang mali kung wala si Kristo. Ang sabi ni Paul, but to die in Christ is gain. Ang mamatay sa Panginoon, mga kapatid, isang malaking pakinabang. Kung wala ka sa Lord, it's useless. Believe me. Tama ba ako? Anong gagawin mo sa pera? Sa kayamanan? Na kung pagdating sa panahon na kukunin ng Diyos ang buhay mo, hindi ka kayang iligtas ng pera at kayamanan. Anong kailangan mo? Connection? Oo, kilala ko si Presidente, kailangan ko si ganito, kilala ko si ganyan, connection ko ganito, connection ko na ganyan. Kung kukunin ng Diyos ang buhay mo, na hindi ka nga titingnan ng connection mo, no, hindi ka nga dadalawin ng connection mo. It's all matters. Today, ang pinaka-importante, pinakamalaga, yung relasyon natin sa Panginoon, yung relasyon natin sa Diyos. Hey, yung pinaka-importante, pinakamalaga ngayon, yung relasyon natin sa Kanya. I-cherish natin, palaguin natin, yung relasyon natin sa Kanya. Marami ka pang oras, marami pa tayong panahon. I-develop pa natin lalo. Mas lalo pa natin palaguin yung ating connection sa Panginoon. Hindi connection sa tao, connection sa Lord, kapatid. Let us love God with all your heart. Let us love God with all your might. Show them. Expose your love to God. Not just dream on, just show it. Pakita mong mahal na mahal mo ang Panginoon, huwag ka magbabago. Huwag kang maglalamig. Sabi ng Lord, di pwedeng malamig, hindi pwedeng mainit, hindi pwedeng maligamgam. Yung pag-ibig mo, hindi pwedeng lukewarm, hindi pwedeng maligamgam. Hey, hindi pwedeng maligamgam ang pagmamahal mo sa Kanya. Hindi pwedeng mainit ka ngayon, malamig ka bukas.
Hindi pwedeng malamig ka ngayon, mainit ka bukas. Hindi pwede ganun. Ang gusto ng Lord, pure. Nag-aapoy na pagmamahal. Yun ang gusto ng Panginoon, kaibigan. Now, kailangan bang sabihin lang? Kailangan bang ikwento lang? Kailangan bang sign language lang? No. Kailangan mong gawin. Kailangan mong ipakita. Kailangan mo ipakita sa mundo na may Diyos ka at mahal na mahal mo ang Diyos. At ang Diyos na mahal mo, mahal na mahal ka rin niya. Iniibig ka rin niya. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Serve Him with all your heart. Oh, Jesus.